So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan. Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at sa mga breaking news natin. And also guys, kung mag-subscribe kayo sa Don Mar TV, yung mga cellphone po ninyo ay mag-notify yan kung meron tayong live, okay? O meron tayong bagong uploads, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-follow at mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? Thank you, thank you. Itong si Shelo Magno, ha? Ito ipapakita ko sa inyo. Itong si wait. Ano ba to? Itong si Shelo Magno. Ay, hindi pala yan. Itong si Shelo Magno, akala natin na okay si Shelo Magno kasi talagang sinisita niya ang gobyerno sa mga kabalastugan na ginawa ng ating bicameral report, okay? Lang ni Shelo Magno, yung mga ibang mga explanation niya patungkol dito sa bicam report, tama rin naman, no? Ang hindi lang tama dito kay Shelo Magno, nananawagan siya ng rally ngayong January 31, no? Gamit itong bicam report issue, di ba? So, alam nyo, sirang-sira na po itong mga kongreso at yung senado sa bicam report. Nasira sila dahil sa mga blank documents, ayan, sa mga ibinulgar ni Ungab at ni former President Duterte, di ba? So ngayon, ang nangyari, itong bicam report scandal na ito, gagamitin nila sa panawagan na impeach VP Sara. Sabi ko, anong kinalaman ni VP Sara dito sa bicam report na ito? Na ang tatay nga ni VP Sara, ni si former President Duterte, ang nag-expose dito sa bicam report na ito na may anomalous. Tapos, idadamay ninyo si VP Sara sa mga rally-rally nyo? Di ba? Hindi po ito maganda. Ito, panuuri natin si Shelo Magno dito. Play, Shelo Magno. Okay, thank you. Ma'am, meron pong event sa Friday, Enero 31, at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng mga proyektong in-insert nila sa budget. Inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings pero walang ginagawang pagkilos, no? So, dinidemand din po natin ang kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at Yan, lumabas na. Bakit naman ninyo idadamay si VP Sara dyan?
Lahat ng mga sinasabi mo na ito, mga ayuda, mga akap, ganon, kabalastugan ng ginawa ng gobyerno, bla 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 bla, tapos idadamay nyo si BP Sara? Anong kinalaman ni BP Sara? Alam mo, Shelo Magno, sa totoo lang, matalino ka na sana, pero at the end of the day, bobo ka pala. Bobo ka pala eh. Imagine ha, si VP Sara, Shelo Magno, pangaralan po kita ha. Si VP Sara nga ang nag-expose noong 2024 na sabi niya na merong mga hindi magandang nangyayari sa BICAM report na yan. Na hawak lang ng 2 tao ang budget ng Pilipinas, which is si Zaldico at si Martin Romualdez. Siya ang nag-expose niyan. Nakinig ka doon? O nagbulag-bulagan ka lang, Shelo Magno? At the same time, ngayon na merong natuklasan na merong mga BICAM report na mga blank item na ito, ini-expose rin ito ng tatay ni VP Sara, si former President Duterte, kasama itong si Ungab. Bakit nyo ipa-impeach ang isang tao na nananawagan nga sa mga maling mga desisyon sa gobyerno natin? Iduwag ka pala eh. Akala ko matalino ka. Iduwag ka pala eh. Di ba? Akala ko talaga, magaling di, Shelo. Alam mo, Sir Donmar, dilaw is still a dilaw. Correct. Magno pa naman itong si Merna Magno, ha? Talaga itong si Shelo Magno eh. Di ko talaga maintindihan. Ang dami niyang reklamo sa mga hindi magandang ginagawa sa gobyerno, tapos gidadamay si BP Sara na ipa-impeach niya. Ha? Bakit hindi si Bongbong Marcos na lang or si Martin Romualdez ang ipa-impeach mo? Nananahimik si BP Sara. Pinagbibintagan niya siya sa kanyang confidential funds. Bakit ba, Shelo Magno? Anong galit mo kay VP Sara? Totoo lang, bakit ka galit sa kanya? Hindi ko talaga maiintindihan, sa totoo lang. Okay? File na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga corrupt. So ito po ay mangyayari sa EDSA Shrine 2 to 8 p.m. Kasama po natin ang iba't ibang sektor sa programang ito. At ang steering committee po natin ay interfaith, tapos kasama po kami ni Justice Carpio at si General Rio. So yun po yung kasalukuyang interim steering committee ng Citizens and Clergy for Good Governance. Opo, ayan. So, excuse me, Sir Donmar. Sabi ni Jane Brambit, Sir Donmar, 41% lang sila gustong magpa-impeach kay VP Sara. As in, baka 3K lang sila. Yung sabi ko nga eh, bakit hindi nyo gawin yan sa Quirino Grandstand? Mahalata sila na 20 lang sila. Corazon Ostero, good morning po Sir Donmar, watching from Hong Kong. Dan like na po. Thank you po. Ayan. Putol-putol yung audio mo. Putol-putol ba yung audio ko? Hindi naman ah. Sinadya ko yung pinutol kasi from time to time, inayos ko yung sarili ko kasi tumutulo yung sipon ko eh. So, ayan po. Ako na mismo ang magsabi sa inyo, ha? Na wag kayong pumunta sa January 31 sa EDSA Shrine. Kasi itong mga issues ngayon sa gobyerno natin, ha? Ginamit lang nila. Lahat ng mga kabalustagan, mga palpak nila Romualdez, itong sina Chis Escudero, nila Kimbo, lahat ng palpak dyan. Sa tingin natin, mga palpak yan sila eh. Idadamay si BP Sara? Ano sa tingin nyo? Hello? Hindi ko talaga maintindihan itong mga taong to. Hanggang ngayon nagtataka ako bakit idadamay si BP Sara.